Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome kayo sa channel ko. Sa topic natin for today, pag-usapan po natin bakit sobrang traffic dito sa Pilipinas. Before tayo guys magsisimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, subscribers at followers ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa channel natin. Sana po may napulot po kayong mga aral. Yan po ang pinaka-importante para sa akin is not only to entertain you but also to give you some insights at saka mga leksyon sa buhay. So before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers natin, subscribers at followers sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta sa aking channel. Kung wala kayo guys, wala din ako. Always remember, mahal ko kayo. Okay, so ito po, paunawa lang po, ito po ay personal kong opinion. Kung gusto nyo mag-react, paki-comment lang po. Ang ating forum po ay very open naman sa lahat. Positive or negative comments is entertain. Wag lang po personal, kasi personal iba na yon. Okay, bakit sobrang traffic dito sa Pilipinas? Number one, wala na tayong additional roads na bago dito sa Pilipinas. Masikip na po ang mga daanan natin. Iba, maliit pa ang mga daanan. If I will compare it with other places na napuntahan ko abroad, hindi sila matraffic kasi ang lawak ng kanilang mga daanan. Left and right lane, papunta pabalik, iba. Dito, isang lane lang, papunta pabalik. Ikalawa po, sobrang dami na po ng sasakyan dito sa Pilipinas. Ang daan, ganun pa rin kalaki. Sa ngayon, may nakikita ako na may mga EV, electric vehicle, na ginagamit na dito, mga e-bike. Every year, maraming bumibili ng mga bagong sasakyan. Sikanhan na sasakyan, marami din. Ang sasakyan ko, isang lumang sasakyan din, Suzuki Wagon R, automatic. Congested na po ang mga daanan. Wala tayong mga alternative na mga daanan dito sa Pilipinas compared sa ibang bansa, maliban sa malawak ang kanilang daanan, mayroon sila mga underground na mga daanan, flyover na marami dito sa Bacolod. I think dalawa lang yata ang flyover. May isang lugar dito east, isang mall of East. Dapat sana lagyan dyan ng flyover, pero marami daw nagreklamo ng mga negosyante kasi hindi napupunta daw ang mga customer nila kung may flyover. Iwan ko lang, ang mga politiko takot din. So yan po ang mga reason kung bakit sobrang traffic, especially dyan sa Manila, sa EDSA. Grabe ang traffic, bus, iba't ibang uri ng mga sasakyan, kotse, motor, e-bike, nandyan pa ako way back 2015 to 17, wala pang electric vehicle during that time wala pa. So meron pa nga ganon, So yun din ang mga bagay na i-consider natin, bakit sobrang traffic. Now, ano nang magawa natin, para maibsan ang traffic? Siguro, government pa rin, gumawa siguro ng master plan, kung paano ba ang gagawin, regarding sa traffic, additional roads ba, color coding, etc. Kasi whether we like it or not, ang traffic nandito na talaga for life, dito sa Pilipinas, So, we just try to adjust na lang. Iba-ibang methods is na nagawa na rin. Carpooling, kaso ang problema sa carpooling, hindi naman lahat, sa isang lugar lang sila pupunta, paiba-iba din. Para maiwasan siguro ang traffic, kung ikaw may sasakyan ka or nagko-commute ka, isa sa pinaka-basic fundamentals na solusyon para hindi ka ma-traffic is maaga ka pang gumising at pumunta sa trabaho. Yun lang po masasabi ko. And then, habaan natin guys ang ating pasyensya kung ma-traffic tayo. Wala tayong magawa Yun lang po. Yun ang mga reason kung bakit sobrang traffic dito sa Pilipinas. May pag-asa pa ba? Siyempre meron naman. Kaso it requires big amount of discipline, money, cooperation, both private and government sector to make hindi masyadong traffic dito sa Pilipinas. Yun lang po guys ang opinion ko. Maraming salamat po. Sana po may nakuha po kayo.
wag na tayo masyado magreklamo kasi traffic is everywhere talaga dito sa Pilipinas. Thank you so much sa inyong panonood. Please like, share, and don't forget to subscribe. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Paalam. Love you all.